Hello! Magluluto po tayo ng bangus sisig. Ayan po, hihimayin natin. So, ayan na po ang naimay na bangus natin. At, yan po ang panghalo natin, onions, garlic, at saka siling haba. Sa cast iron po, maglagay na tayo ng mantika. Tapos painitin natin bago natin ilagay ang onions. So, ayan na po siya. Igigisa lang natin. Gisa-gisa lang. Hanggang sa mag-brown yung onions. Magandang gagamitin ang cast iron kasi pag nagisa ka dyan ng kahit brown na siya, hindi siya masyadong yung parang masyadong magka-crunchy kasi siya ng konti. So, wag nating lutuing maigi kasi mas masarap kasi yung crunchy yung onion ng konti. So, ayan. So, yan siya. Halo-halo lang. Halo-halo. Tsaka, ayan. Ginagamit ko dyan, medyo malakas ang apoy siya pag nagigisa ako. Tapos, ayan siya, garlic siya. Yung garlic natin, para siyang kulay niya ginger kasi, ang garlic kasi namin dito sa bahay, bumibili kami ng marami. So, nilalagay namin sa food processor, pagkatapos ay freezer namin, nilalagay namin sa ziplock, tapos tingi-tingi na lang doon para pag gagamitin kasi nasisira siya, sayang. So ayan, gisa-gisa lang natin para mag-mix siya, yung onions at saka yung garlic. Bangunan niya, amoy na ang ng onions at saka garlic. So ayan, gisa-gisa lang natin ng konti para mag-well combine siya. Tapos ayun, katapos nyan, antay lang tayo ng konti bago natin nilalagay ang ating hinimay na bangus. So ayan, gisa-gisa lang. Ayan na po, lagay na natin ang bangus na hinimay ko. So ayan, pero mag-ingat-ingat po tayo dyan sa bangus kasi ang dami niyang tinik. So kahit sa palagay mo ina-analyze na lahat, pero mayroon pa rin nahalo, lalo na yung sa buntot, sobrang talas. Kaya mag-iingat po tayo lalo sa pagkain kasi kahit gaano kasarap yung pagkain mo, kung matitinik ka naman, mababother ka talaga. So ayan, mix lang natin para maluto siya. Mix lang natin. Ayan po, yan, mix ng konti para ang iba pag nagluluto sila ng sisig, nilalagyan nila ng itlog. Pero sa akin, yung pagluto sa akin, prepare ko yung nacho na walang itlog. Kasi malalasan ko yung lasa ng isda. Or kaya kung baboy ang lulutuin mong sisig. So ayan siya. Yung iba naman yan, nilalagyan nila ng butter. Pero masyadong heavy pag butter ang ginagamit mo. So ako, dahil ingat na po tayo dyan, yung mantika sa akin tama na. Sorry po. So ayan, lagyan na natin ng sisig mix. Ayan, yung tamang-tama lang na panglasa dyan, para maglasa talaga siyang sisig. Kasi sisig yung niluluto natin eh. So ayan, tapos halo-halo lang. Halo-halo. Ayan.
Tapos, lagyan din natin ng chicken powder, ng konting chicken powder para matamis-tamis siya ng konti. So, ayan. Oh, ako hindi ko na tinitikman yan kasi tansyado ko na yung lasa niya. Pero kung first time nyong magluto, tikman nyo kasi hindi naman tayo pare-pareha ng sa asin kung gaano siya ka yung medyo may mataas kasi ako, mababa yung timpla ko. So ayan, nilagay na natin yung green na siling haba po yan. Galing ng galing ng garden. Hina-harvest na namin lahat kasi malamig na dito. So ayan, luto na po ang ating sisig. Luto na siya. Oo. Ayan. So ready na po tayong kakain. At mapapadami ang kanin natin dyan, pero ako control tayo sa kanin kaya konti lang. Ayan. So ayan, ito kain na po tayo. Ayan. Ayan na po ang ating sisig na bangus. So masarap po yan. Subukan nyo at saka maglagay kayo ng comment at kung saan kayong country na nanonood, i-comment nyo para mapasalamatan ko kayo. So ayan po, at saka yung candle na ginawa natin last time, nagagamit siya. Salamat sa panonood.